Nais ko po ulitin ang John chapter 5 verse 30. Sinabi pa ni Jesus, wala akong magagawa sa sarili ko lang. Humahatol nga ako, ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa sinasabi ng aking Ama. Kaya makatarungan ang hatol ko, dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Tayong lahat mga kapatid ay nakaranas o nakagawa ng salitang judgment or judging sa ating kapwa. Most of the time, ang ating pagbigay hatol ay masasabi po natin hindi makatarungan o para naman po sa iba, makatarungan ng ating paghatol. Sa mga hindi makatarungan ng pagbibigay hatol sa kanilang kapwa, kaya hindi po ito makatarungan dahil hindi po ito nakabase o nakaukit sa tamang ebidensya. Subalit sa mga taong humahatol na makatarungan, ang kanilang paghatol ay masasabi po natin just and righteous dahil ito po ay nakabase sa katotohanan. Halimbawa, kapag ang tao po ay humatol na makatarungan, kaya ho sila humahatol dahil narinig nila, nakita nila, at may 2 o 3 na nagbibigay saksi. Pero sa mga taong humahatol na hindi makatarungan, maari ang kanilang basihan ng paghatol ay emosyon, yung mga nakikita na wala naman katibayan, sa kanilang mga iniisip na wala namang katibayan, kaya masasabi ho natin, hindi makatarungan ang kanilang paghatol. Subalit sa ating Panginoon Hesukristo, iba. Lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang sinasabi, ang kanyang mga paghatol ay masasabi po natin 100% or infinitely makatarungan. At ang rason po ay makikita po natin mamaya kung lolobin po ng Diyos, pero nais ko po muna maipaliwanag ho sa atin kung ano po ang kontribusyon ng talatang 30 sa ating mga nakaraan na pag-aralan. Kung makikita po natin ng verse 30, sinabi po ng ating Panginoon, wala akong magagawa sa sarili ko lang. I can do nothing of myself. Now, hindi po ito the first time na nabanggit ng ating Panginoon that I can do nothing of myself. Kundi ito po ay nabanggit earlier in verse 19. Kung itataas po natin ang basa sa talatang 19, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. So sinimulan ng ating Panginoon ang seksyon na ito in verse 19 by saying, wala akong magagawa sa aking sarili lamang. Nang ibig sabihin, I can do nothing in isolation apart from the Father. And then tinapos po niya ang section na ito in verse 30 by saying once again, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Kung sinimulan po niya ang section in verse 19, I can do nothing of myself. And he finishes off the section in verse 30, I can do nothing of myself. Ito po ay bumubuo ng isang literary style na kung tawagin, inclusio. Nang ibig sabihin, from verse 19 and verse 30, ipinakita po ni Kristo na lahat ng kanyang ginagawa is not in isolation sa nais ng Diyos Ama. Bahagi po dito is, kung ang Ama ay nagtatrabaho o kumikilos sa araw ng pamamahinga, yun din ang ginagawa ng anak. At kaya naman ginagawa ng anak, yung pagkilos po niya sa araw ng pamamahinga, ay dahil yun ang gusto ng Ama. Kung ang Ama, binubuhay po niya ang mga patay, ganoon din ang ginagawa ng anak. At maari ho natin tanungin, bakit ginagawa po ni Kristo na buhay ng mga patay, both physically and spiritually? Dahil yun ang gusto ng Ama. Pero bukod pa ho dito, ang Diyos Ama ay hindi humahatol kanino man, kundi ipinaubaya at ibinigay po niya ang otoridad ng lahat ng paghatol sa lahat ng mga tao dito sa mundo. At ibinigay sa anak. Bakit po?
dahil yon ang gusto ng Ama. Subalit itong verse 30, yung kanyang pagbibigay hatol, mga kapatid, has a very weighty statement. And that is, humahatol nga ako, ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa aking naririnig. O dito sa Tagalog, ASND, ayon lamang sa sinasabi ng aking Ama. Pero yung literal po talaga dito, humahatol ako dahil sa aking mga naririnig, napapakinggan. Now, may mapapansin po tayo between verse 19 and verse 30. In verse 19, sinabi ng ating Panginoon, I can do nothing of myself except yung nakikita ko na ginagawa ng Ama. So, ang basihan ng paggawa at pagkilos ni Kristo in verse 19 ay angkop sa mga bagay na kanyang nakikita sa kanyang Ama. Pero in verse 30, ang sabi po ng Biblia, ang paghatol po ni Kristo ay hindi base sa kanyang mga nakikita sa Ama, kundi sa mga naririnig niya sa kanyang Ama. Verse 19 deals with seeing. Verse 30 deals with hearing. So ngayon, ang tanong po dito, ano ang inaambag ng talatang 30 sa mga nakaraan po natin na napag-aralan? Kung natatandaan po natin last Sunday, napag-aralan po natin na ang destination ng bawat kaluluwa ng tao, whether it be saved or unsaved, ay nakasalalay sa desisyon ng anak. Nang ibig sabihin, ang gumagawa na mabuti, patungo po to the resurrection of life. Ang gumagawa ng kasamaan, tungo po sa resurrection of damnation. Nang ibig sabihin, ang gumagawa ng mabuti is another way of saying, yung tumatanggap kay Kristo. Yung mga nakikinig kay Kristo. Yung mga isinusuko ang kanilang buong pagkatao para kay Kristo. Pero yung mga taong gumagawa ng kasamaan, these are the people who binabahagian mo na, pero ayaw nila tanggapin ang magandang balita. Kahit na ipakita mo na kung gaano kalinaw ang katuruan po ng Biblia tungkol sa kaligtasan, ayaw po rin po nila paniwalaan. Ito yung mga taong who hate the light. Gumagawa na kasamaan. Who love darkness rather than the light. And because of this, ang desisyon ni Kristo para sa kanila, into darkness, into resurrection of damnation, where there is weeping and gnashing of teeth. Yon ang kanilang final destination. Pero ang tanong po dito, kung si Kristo po ang nagbibigay desisyon kung saan mapupunta ang bawat tao, ang tanong ho dito, bakit makatarungan ang kanyang paghatol? And the answer to this, mga kapatid, ay makikita sa relasyon ni Kristo sa Diyos Ama. Notice what verse 30 says. Kaya makatarungan ang hatol ko dahil hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Nang ibig sabihin, kaya pala desisyon ni Kristo na meron mga iba na pupunta sa impyerno, habang ang iba ay pupunta sa langit, hindi dahil ito lamang ang kanyang desisyon, kundi ang rason kung bakit may mga tao na mahuhulog sa impyerno at may mga tao na pupunta sa langit ay dahil po sa kagustuhan ng Diyos Ama. Lagi ho natin tatandaan, hindi po tayo papasok sa langit dahil lang gusto ni Kristo, kundi gusto din po ito ng Diyos Ama. At hindi po tayo papasok lamang sa langit dahil ito lang ang gusto ng Ama, kundi ito rin ang desisyon ni Kristo. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, walang magagawa ang anak ng tao apart from the Father, it is another way of saying, ang bawat desisyon na ginagawa ni Kristo is always in line sa kalooban ng Diyos Ama. So, bagamat may tatlong persona sa banal na Trinidad, pero sa iisang Diyos na ito, na ipinahayag sa tatlong persona, nagkakaisa po sila sa lahat ng gawain, desisyon, at layunin. And it is no wonder why, sinabi po in John 17, sa prayer ng ating Panginoon, Diyos Ama,
Father, I pray that they would be one as we are one. Nagkakaisa sa pananampalataya, nagkakaisa sa layunin, nagkakaisa sa doktrina, sa pagmamahalan, sa lahat ng bagay. Because our unity, mga kapatid, is a reflection ng pagkakaisa ng banal na Trinidad. Pero dito, ayon po sa sinabi ng ating Panginoon, kaya po nagbibigay po siya ng desisyon na may mga tao na mahuhulog sa impyerno at may mga papasok sa kaharian ng Diyos, ay dahil ito ay ang pagsunod ni Kristo sa kagustuhan ng Diyos Ama. So lagi ho natin tatandaan that there is no disunity between the Father and the Son. Dahil may mga nagsasabi, mas gusto ko si Kristo dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Pero pagdating sa Ama, siya ay malupit, siya po ay masasabi po natin, hindi maawain sa mga tao. But kitang-kita ho natin, hindi si Kristo ang naghahagis lamang sa mga tao po sa impyerno, kundi ito ang kagustuhan din ng Ama. At kung may papasok man sa langit, hindi lang po ito desisyon ni Kristo lamang, kundi desisyon po ito ng Diyos Ama at Diyos Anak. Now, if that be the case, kung ang Diyos Ama ang nagdidesisyon din at ang Diyos Anak ang nagdidesisyon din, then bakit ginawa pa si Kristo bilang hukom? Why not the Father do all the judging? Bakit pa itinalaga si Kristo na humatol kung ang desisyon ay mapupunta din sa kagustuhan ng Ama? Well, tignan po natin ang talatang 27, verse 27. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Na sa pag-aaral po ng Dumatipan, ano po ba ang ibig sabihin na kung ikaw ay tawaging anak ng tao? Well, depende sa konteksto. Sa panahon po ni Ezekiel, kapag ikaw ay tinawag na anak ng tao, that literally means, ikaw ay tao. Nanggaling ka kay Adan. You are of the earth, you are below the heaven, at ang Diyos ay mas mataas ho sa atin. So ang ibig sabihin po ng anak ng tao sa panahon po ni Ezekiel is a reference to your humanity. Mas mababa ka kaysa sa Diyos. Pero sa mga ibang teksto sa Biblia, kagaya po ng Book of Daniel, nung may makita po si Daniel isang pangitain na ang katabi ng Diyos, who is called the Ancient of Days, na may palapit po sa kanya na kung tawaging anak ng tao, that is a reference to a human-like, divine Messiah. Nang ibig sabihin, ito yung itinalaga ng Diyos na maghahari, na magmumula sa angkan ni Haring David, na siya ang mamumuno. Siya magtatayo ng isang kaharian na kailanmay hindi magigiba. So ang rason kung bakit, bagamat na ang Diyos ay humahatol, pero hindi po niya ginagawa yung paghatol per se, kundi ibinigay po niya sa anak. Dahil tatandaan po natin, in the Gospel of John, Jesus is not only the Son of Man, He is also God's Word. God's final revelation. Nang ibig sabihin, if I want to know how God feels about the righteous and the unrighteous, tignan mo si Kristo. If you want to know what God thinks, kung sino papasok sa langit, at yung mga hindi papasok sa langit, tignan mo si Kristo. Dahil ang lahat ng kalooban ng Diyos ay makikita sa pamagitan ng pagsunod ng kanyang itinalagang hari na walang iba kundi si Jesus. Jesus is God's Word. Jesus is God's final revelation. Di po ba mga kapatid, natatandaan po natin ang sinabi po ng mga ngaral dito po sa Hebrews chapter 1, kung ating po saglit na babasahin, Hebreo kapitulo 1. Bakit po sinasabi ni Brother Joshua that Jesus is God's final revelation? In verse 1, tignan niyo po ang nakalagay. Hebreo 1, talatang 1. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamagitan ng mga propeta. Verse 2, ngunit itong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak,
Sa pamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. So Jesus is the final revelation of God's will. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga pahayag sa mga propeta, sa mga hari, in the major prophets, the minor prophets of the Old Testament, and lastly, dito po kay John the Baptist, but the final revelation ay idinaan sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya the way that we respond to that final revelation will determine where we will be at the end of this life. Kaya nga sinabi po ng Biblia, if you believe on the Son, sumasa atin po ang buhay. Kapag tinanggap mo ang buhay na walang iba kundi si Jesus, kung saan nagmumula po ito sa Kanya. For the Word of God has life, and in Him was life, ang sabi ng Biblia. If you accept Him, you will be at the resurrection of life. But if you reject God's final revelation na walang iba kundi si Jesus, into resurrection of damnation, mapupunta ang ating mga kaluluwa. So, kitang-kita ho natin mga kapatid na ang lahat ng paghatol ng ating Panginoon ay hindi base po sa kanyang nararamdaman, ay hindi base po sa kanyang naiisip lamang, kundi ito po ay base sa kagustuhan ng Diyos Ama. So, iisipin po natin palagi, kaya ka binigyan ng Diyos ng buhay, and the reason why you will be a partaker of the resurrection of life, dahil yun ang gusto ng Ama. Gusto ng Ama na buhayin ka. Gusto ng Ama na maayos ang iyong relasyon sa Kanya. Ginusto ng Ama na ikaw ay gawin mga anak ng Diyos. Kaya ang ginawa naman ng anak, buwaba po siya dito. Namatay ho siya para sa atin. Inilapit po tayo sa anak upang mabigyan po ng buhay na walang hanggan. Dahil ito ang gusto ng Ama na sinunod lamang ng ating Panginoong Hesukristo. And to support this, sabi po in John chapter 8, kung ating po babasahin, John chapter 8, beginning at verse 16, inulit na naman ng ating Panginoon in John chapter 8, verse 16. Juan 8, talatang 16. Kung hahatol man ako, ay tama ang hatol ko. Dahil hindi ako humahatol na mag-isa, kundi ako at ang Amang nagsugo sa akin. But if I do judge, my decisions are true. Because I am not alone. I stand with the Father who sent me. Nang ibig sabihin, pati na rin po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag naranasan nyo na po na mangaral sa mga tao, may mapapansin po tayo na may mga tao na pagkatapos po ninyong mangaral, magagalit sa inyo. Bakit? Dahil nilantad ng Diyos, pamagitan po na kanyang mga salita, ang kanilang baluktot na pamumuhay. Pero bakit sila nagagalit? Because through the Word of God, the Father has judged, the Son has judged, the Holy Spirit has judged, ng ating buhay does not line up with His Word. Kaya nagagalit ang tao dahil totoo. At kapag naging totoo ang ating mga napapakinggan, tayo po ay nagiging defensive. Naghahanap ng lusot to justify our sin. Pero kung totoo nga ang sinasabi na salita ng Diyos, that means, kaya siya masakit ba dahil humatol na ang Ama, humatol na ang Anak, humatol na ang Banal na Espiritu. Pastor, paano po humatol ang Banal na Espiritu? Well, sabi po na salita ng Diyos in John chapter 16, kung ating po babasahin. John chapter 16. Paano po humatol ang Banal na Espiritu? In John 16 verse 8, tignan niyo po ang nakalagay. John 16 verse 8. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako namay matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Nang ibig sabihin mga kapatid, kapag
ibinigay linaw ng Espiritu Santo kung ano po yung nilalaman ng Biblia of our sinful condition. The Holy Spirit is already judging us by letting us know that we are in sin. Lalo na sa mga Kristiyano, kagaya po natin. Tuwing binabasa po natin ang Biblia, may mga teksto po ba na ating pinagbubulay-bulayan na binabasag ang ating pagkatao? Nasusugatan ka? Pinag-aaralan po natin tungkol sa pagtitiwala sa Diyos and yet, tinatamaan ka. Bakit? Dahil pinapakita sa atin ng banal na Espiritu, anak, hindi ka nagtitiwala sa akin. Ikaw yan. O maari, pinag-aaralan mo tungkol sa pagiging sakim. At tinatamaan ka. At sinasabi sa atin ng banal na Espiritu through the Word, ikaw yan, anak, ikaw yan. Kaya ako tayo tinatamaan dahil hinahatulan po tayo with conviction by the Holy Spirit. So hindi lang po ang Espiritu Santo ang nako-convict po sa atin, pero yan din ang gusto ng Ama. Yan din ang gusto ng anak. Nais po nila ipakita sa atin ang ating baluktot na pamumuhay. Kaya huwag tayong magagalit kay pastor. Huwag tayong magagalit sa mga ngaral. When God judges, mga kapatid, makatarungan ang kanyang paghatol dahil, unang-una, siya po ay matuwid. Lahat ng kanyang sinasabi tungkol sa atin ay walang halong kasinungalingan. Kaya nga, ang babala ni Apostol Juan sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, ang sino man nagsasabi na wala siyang kasalanan, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Humatol na po ang Diyos sa atin. Makasalanan ka. Kailangan mo ang aking anak. Pero kapag sinasabi mo, hindi totoo yan, I am a good person, you are making God a liar. You are defying God's judgment. And the Bible is quite clear on that. My judgment are just, matuwid, makatarungan, walang halong daya. And now that leads us to the next question. Buot pa ho na ang Diyos Ama ang rason kung bakit ang paghatol ni Kristo ay matuwid. Aside from that, ano pa ho ang itinuturo po ng Biblia kung bakit matuwid ang paghatol ng Diyos? According to this text, the reason why matuwid ang paghatol ni Kristo, aside from it coming from the Father, dahil sinusunod po niya ang kalooban ng Ama. And this is where I want to take us for a bit. Ano pong ibig sabihin when Jesus says, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Alam niyo po, yung mga salitang, I do not seek to please myself, but Him who sent me, ay madalas na binabanggit in the Gospel of John. Halimbawa, in chapter 4, verse 34, kung ating po babasahin. In John chapter 4, verse 34, tignan niyo po ang nakalagay. John chapter 4, verse 34. Sabi po ng Biblia, sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban na nagsugo sa akin, at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Hindi ba't sinasabi nyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tignan nyo ang mga taong dumarating para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Nang ibig sabihin, in the Gospel of John, when the text says, I did not come to do my will, but the will of Him that sent me, hindi lang po siya nalilimitahan lamang sa pagbibigay hatol, pati na rin sa soul winning. Nang ibig sabihin, kaya pala humahayo ang ating Panginoon Jesucristo, kaya pala siya nagbabahagi, dahil yan ang gusto ng Ama. So, kitang-kita po natin sa ministeryo na ating Panginoon, bakit siya pupunta ng Capernaum? Bakit po siya pupunta ng Jericho? Bakit po siya pupunta ng Galilee? Bakit siya ikot ng ikot?
both in the northern side and the southern side ng Middle East, bakit po niya ginagawa yon upang humayo? Is because yun ang gusto ng Ama. Now, what this teaches us is, tuwing binabanggit po yung mga salitang, hindi ko ginagawa ang aking kalooban, kundi yung kalooban ng nagsugo sa atin, meron po ito kinalaman sa lumang tipan. At ano ho yun? Lahat ng naging lingkod ng Diyos, sa isang banda ng kanilang pagkakatawag, hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. And that's important to understand. Si Adan, ibinigay sa kanya ang utos na ito ang dapat mong gawin. Huwag mong kakainin ang punong kahoy. May mga ibang bagay na ginawa po ni Adan na masasabi po natin, hindi labag sa Diyos. Kagaya po nito, inalagaan po niya yung mga hayop. Pinangalanan po niya ang bawat hayop. Pero pagdating sa utos na huwag mong kakainin, yung bunga mula sa punong kahoy, nilabag niya ang utos ng Diyos. And as we progress in the Old Testament, si Moises, siya po ay tinawag ng Diyos upang iligtas sa mga Israelita mula from Egypt. Pero when they were in the wilderness, sinabi po ni Yahweh sa kanya, kausapin mo lamang ang bato. At pag kinausap mo yung bato, aagos na yung tubig doon. Pero hindi niya sinunod. Si Haring David, bakit po siya nagkasala with Bathsheba? Kung tutuusin, bago po natin tignan ang kanyang nagawang kasalanan ng pangangalo niya with Bathsheba, the reason why nagkasala po siya sa Diyos during that time is because meron din po siyang ginawa na hindi angkop sa kalooban ng Diyos. And that is, kung babasahin po natin maigi ang kwento po doon, he was supposed to be in warfare. Pero nanatili po siya sa bahay. He was not supposed to be there to begin with. So we start to see, mga kapatid, ang bawat lingkod ng Diyos, merong mga kalooban ng Panginoon na sinunod po nila, pero hindi lahat. Pero bakit paulit-ulit na binabanggit ng ating Panginoon, sinusunod ko ang lahat ng ipinapagawa sa akin na nagsugo sa akin? Is because what Jesus is showing us here is perfect obedience. And why is perfect obedience so important? Dahil nilabag natin ang perfect na kautusan ng Diyos. Upang mabayaran ang ating mga kasalanan, kailangan tuparin ang buong kautusan perfectly. You broke the perfect law. The only way to fix your relationship with God is by perfect obedience. At pagdating po sa paghahayo, isinugo si Kristo bilang salita ng Diyos na hayuan mo yung mga taong yan. Kaya nasabi po na ating Panginoon, verse 34, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban na nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Kaya mga kapatid, kapag kayo po ay niyayaya sa paghahayo, and then sinabi ninyo, may gagawin ako. You need to ask two questions. Unang-una, mas importante ba yung aking ginagawa kesa sa pinapagawa sa akin ng Panginoon? And number two, kalooban ko ba ito o kalooban ng Diyos? Dahil kapag sinabi mo, at alam mo ang buong church ay may pinlano na sa araw na ito, planuhin natin, ito yung araw na hahayo tayo pero naduduwag ka. O tinatapat mo sa araw na yun na may gagawin ka. Sinasadya mo. Ikaw ay mananagot sa Diyos. Dahil hindi na kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, kundi ang sarili mo na kalooban. At upang mapatunayan na tayo po ay mga tunay na Kristiyano, kung si Kristo mismo, nais po niya sundin ang kalooban ng Ama, pero tayo, na naturing na Kristiyano, ayaw natin sundin ang kalooban ng Ama. Paano ho tayo matatawag Kristiyano?
Palawakin po natin. Minahal ni Kristo ang iglesia. Minahal po ni Kristo ang bawat kapatiran. At nilapit niya ang kanyang sarili sa kanila. Hindi niya niloob ang kanyang kalooban sa kanila. Hindi niya nilayo ang kanyang sarili sa kanila. Pero kung tayo, sinasadya mo na ilayo ang iyong sarili sa mga kapatiran. Umiiwas ka at sinasadya mo yun. Nilalabag mo ang kalooban ng Ama. Dahil ang sarili mo kalooban ang iyong sinusunod. Hindi ang kalooban ng Diyos. Tatandaan po natin, sacrifice is not better than obedience. But obedience is better than sacrifice. Pastor, ano po ba ang sacrifice? Pag-attend ng church is sacrifice. Pagbibigay ikapo is sacrifice. Magpakita ka lang sa pastor, sa mga kapatiran is sacrifice. Pero hindi po yan mas higit sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang katwiran po ng marami ngayon. Hindi mahalaga sa kanila ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mas halaga sa kanila, yung pagsunod ng kanilang sariling pananaw ng paglilingkod. Naka-attend naman ako eh. Ibibigay ko pa ba ang oras ko after this? What for? Busy ako. So ngayon tatanungin mo, bakit ka pa umattend? Kung papasok lang dito, lalabas lang sa kabila. Bakit ka pa umattend? Di ba pinapanalangin natin, Lord, gusto ko pong dumago? Ang isang bahagi ng paglago ay mabigyan po tayo ng biyaya ng Diyos na maging masunurin sa kanyang kalooban. Iniiyak pa natin yan, di ba mga kapatid? Lord, nais ko pong dumago. Dumago saan? Sa kaalaman? Hindi natatapos ang paglago sa kaalaman, mga kapatid. Pero kapag binigyan po tayo ng malagong kaalaman mula sa Biblia, the next step is this. Lord, tulungan niyo po ako na maipamuhay ang mga bagay na ito. So unang-una, kitang-kita ho natin na ang pagsunod po ni Kristo sa kalooban ng Diyos ay hindi lang po natapos sa pagbibigay hatol, kundi pati na rin sa paghahayo ay kalooban din ng Diyos. Number 2, Jesus became obedient even, mga kapatid, sa pagprotekta ng ating mga kaluluwa. In John chapter 10, kung ating po babasahin, John chapter 6, John chapter 6, beginning at verse 37. John chapter 6, verse 37. Tignan niyo po ang nakalagay. Juan 6, talatang 37. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At hindi ito itataboy ang mga lumalapit sa akin. Verse 38. Sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng Amang nagsugo sa akin. Verse 39. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niyo sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko silang muli sa huling araw. So, yung sinasabi po dito sa talatang 38, na parito ako mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng Amang nagsugo sa akin. Saan po ito patungo? Kanina, I do not do my own will, but the will of Him who sent me. Sa konteksto ng paghahayo. Ito naman ay hindi na tungkol sa paghahayo lamang, kundi sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan at proteksyon sa mga nabigyan ng buhay na walang hanggan. Nang ibig sabihin, may mga tao ho na nagtuturo, mga kapatid, that ang lahat ng mga binigyan ng buhay na walang hanggan, lalo na po sa panahon ni Kristo, especially with the pagans, ang kanilang paniniwala po dito is that when you die, that's it.
Your body stays in the grave, pero yung kaluluwa mo, pwede siya lumakbay, pwede po siya magpakita from a different realm, pero hanggang dun lang. But Jesus is saying something different here. He's saying that if I die, if you die, as a Christian, balang araw, bubuhayin po ng Diyos ang ating mga katawan upang dupigin ang kamatayan. Now, how is that perfect obedience? Dahil, the reason why this is perfect obedience is because kalooban ng Ama nang wala ni isa ho sa atin ay mananatiling patay sa ating pisikal na kalagayan. Natatandaan po natin, kailan po nagsimula ang kamatayan? Pagdating sa mga tao, it began in the Garden of Eden. Ngayon, ang Diyos is going to reverse the curse. Pero how could He reverse the curse of death kung mananatili po tayong patay even after this life? So kalooban po ng Diyos Ama na, anak, ang bawat na pinili ko bago pa man likhain ng mundo, bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Pero hindi lang natatapos diyan. Ang bawat taong niligtas mo in the time of your ministry, hanggang sa ating kasalukuyan, when they die, bubuhayin mo silang lahat. Kaya nga, when the dead in Christ hear the voice of God, bubuhayin po sila ng Diyos. Kaya yung mga nagtuturo na ang kaligtasan po ay nawawala, you're gonna have a problem. Dahil unang-una, hindi kalooban ng Diyos na yung mga binigyan ng buhay na walang hanggan ay mawalan nito. Ang lahat ng binigyan ng buhay na walang hanggan ay kalooban ng Diyos. And there is a guarantee na ang lahat ng binigyan ng buhay na walang hanggan ng Diyos will be raised on the last day. Pero ano po yung huling araw na binabanggit po dito? At the second coming of Christ. When Jesus Christ comes back, ang bawat isa sa atin na namatay na before His return ay bubuhayin on that last day. So naging masunurin ang ating Panginoon even in eschatology. Hindi lang po siya naging masunurin sa paghahayo, naging masunurin po siya sa lahat ng ibinigay ng Ama. Ang lahat ng ibinigay ng Ama sa anak, wala ni isa sa kanila ay mawawala sa kanyang kamay. Pero ano tawag ho doon? Kung tayo po ay itinuring mga tupa ng Diyos, at tayo po ay binigyan ng 100% guarantee na protektado ang ating mga kaluluwa, what does that make Jesus? Ang mabuting pastol. And in the Old Testament, especially Jeremiah 23, especially Psalm 23, especially Ezekiel 34, ang mabuting pastol ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya nandito po tayo nakatayo at nananatili kay Kristo ay dahil ho sa Kanya. Marami ho sa atin sa mga panahon ng kahinaan at panghihina, nais mo na hindi magpatuloy sa Diyos. Nais mo na mag-quit. Nais mo na hindi na magpatuloy sa Panginoon. Pero what is keeping you sustained is because of the obedience of Jesus Christ. Kung hindi naging masunurin si Kristo sa pagprotekta sa bawat isa ho sa atin, wala ning isa ho sa atin mananatili ngayon kay Kristo. Tatandaan niyo po yun. Kaya kung tayo po ay nagbibigay ng patotoo, wag mo sasabihin, alam mo, the reason why nandito po ngayon dahil pinalakas ko ang aking sarili. Dahil ako ay nakipagdigmaan laban kay Satanas. No, ang sabihin mo, dahil masunurin ang anak ng Diyos sa kalooban ng Ama, I am here today. That's why we have a perfect Savior. Kaya ho siya tinawag ang perpektong tagapagligtas dahil sinunod po niya perfectly ang kalooban ng Ama. Many people think that si Kristo is a perfect Savior dahil namatay lang siya sa krus. Totoo po yun mga kapatid, namatay talaga siya sa krus. Pero marami din mga tao namatay din sa krus.
Yung mga katabi ni Kristo, one on the right, one on the left, namatay din sila sa krus. But what makes Jesus different from them? Yung dalawa were not obedient. That's the difference. The one in the middle of those two men was in fact obedient. Kaya tignan niyo po sinabi dito sa Filipos Kapitulo 2. Philippians chapter 2. At basahin po natin dito sa talatang 8. Tignan niyo po yung hymnong ito. Look at this hymn. Philippians chapter 2 verse 8. Gaano po ba kahalaga ang pagsunod ni Kristo? Verse 8. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat na nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Perfect obedience. Mga kapatid, kung pag-iisipan po natin maigi, kung gaano katindi yung mga salitang perfect obedience, lalo ho natin bibigyan ng kapurihan ng Diyos at ang Kanyang biyaya. Kapag kinakanta po natin Amazing Grace, if you only stop and think that si Kristo ay namatay sa krus and that's it, pero hindi mo iisipin ang Kanyang perfect obedience, mahihirapan tayo na unawain ang Amazing Grace. Now think about it this way. Yung unang utos na nakikita po natin sa 10 utos is, Thou shall have no other gods before me or besides me. Pwede ko po sabihin, Lord, You are the only God. You are the only God for Monday. But what about Tuesday? Is Jesus the only God in my life? What about Wednesday? What about Thursday? What about Friday? Na kung sasabihin po natin, yes, si Yahweh lang ang Diyos ng aking puso, what does that mean that God is the only God of your life? It means He's the only thing you think about. He's the only one that you obey. He's the only one that rules in every area of your life. Now, ibalik po natin ang katanungan, do I think about Jesus every second of every day? Panginoon, baksak po ako doon. Now, let's evaluate again. Sinusunod ko ba itong Diyos na ito every second of every day? Panginoon, baksak na naman po ako. So, doon pa lang sa unang utos na yon, and Jesus says, He does everything pleasing to the Father, and that He does everything perfectly according to the Father's will. That is a weighty action, mga kapatid. No wonder why sinabi po ng Diyos Ama on the day of Jesus' baptism, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Pastor, kung ang tao ay papasok sa langit dahil siya ay kinalulugdan ng Diyos, and all of us fall short of that glory, how can I get up there? The answer, the perfect obedience of Christ. So you're saying that 99.9% or let's say 100% of my sinful, disobeying nature, tatanggapin ako ng Diyos into His kingdom because of His perfect obedience? Yes. That is why it's amazing grace. So ngayon, nung sabihin po ng Biblia, hindi ako naparito para gawin ang aking kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. The reason why Jesus says that dahil kapag tumingin ang Ama sa sanlibutan at tinitignan niya ang bawat tao, ang sabi ng Biblia, wala naghahanap sa Diyos. At kapag hindi natin hinahanap ang Diyos, sigurado hindi mo rin hahanapin ang kanyang kalooban. Pero when God the Father looks at His Son, I am well pleased. And when Jesus was on the cross, it is finished. What did He finish? The mission
the law, the prophets, every jot, every tittle, tinapos niya. Perfect obedience. That's why when I stand before a holy God, I don't shout because of Joshua. No, I shout, I plead the blood of Jesus. He is my clothing. He is my righteousness. He is the perfect obedient Son. So si Kristo po ay naging masunurin sa pagbibigay proteksyon sa ating mga kaluluwa, even on the day of resurrection. Lastly, mga kapatid, paano po ipinakita ng Panginoon ang kanyang perfect obedience? Basahin po natin dito in John chapter 8. John chapter 8, mga kapatid. And let us read verse 25. John chapter 8, verse 25. Bakit? Sino ka ba talaga? Tanong nila. Sumagot si Jesus. Hindi ba't nung una pa ay sinabi ko na sa inyo kung sino ako? Marami akong masasabi at maihahato laban sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Wala akong ipinapahayag sa mga tao sa mundo maliban sa mga ipinapasabi ng nagsugo sa akin. At mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya. Hindi nila maintindihan na nagsasalita si Jesus tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, referring to the crucifixion, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo. At malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa itinuro sa akin ng aking Ama. Lagi kong kasama ang nagsugo sa akin. At hindi niya ako pababayaang mag-isa dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Napakabigat po nun, mga kapatid. Pastor, ano po mabigat? Let me repeat again. For I always do what pleases Him. I will be the first that will tell you, I am disqualified from making that statement. Ang pwede ko po sabihin, I do some things that are pleasing to God. Pero yung sabihin ko, I always, every second, every millisecond, every day, in my speech, in my character, in my thoughts, in my decisions, sabihin ko sa lahat ng tao, I always do what is pleasing to Him. No wonder why kailangan po natin si Jesus sa ating buhay. Mga kapatid, ask yourself the question, do I want to be pleasing to God? If the answer is yes, you need an example. You need an object of faith. Kung ako titignan po ninyo, matitiisot kayo sa akin. Kung titignan nyo po ang bawat isa, matitiisot kayo sa bawat isa. Subukan mo tumingin kay Kristo. At kailanmay hindi ka mapapahiya on that day. No wonder why sinabi po ni Pablo sa aklat ng Roma Kapitulo 10, if any man calls upon the name of the Lord, he will not be ashamed. Pero subukan nyo, I called in the name of Joshua. Tignan ko ang buhay ni Joshua. Baksak. I call on the name of Ray. Tignan ko ang buhay ni Ray. Baksak. I call upon the name of Naomi. Tignan ko ang buhay ni Naomi. Baksak. Subukan mo to call on the name of Jesus. And He will tell you, my good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. Pero karagdagan pa dito, isa pang tanong paano ako naging tapat na lingkod kung hindi ako naging tapat 100%? Well, sino ba ang tinawag mo for your salvation? Kanino ka ba nagtiwala? It's Christ. Kaya nga natatandaan ko po, mga kapatid, meron kaming binahagian isang lalaki. Matter of fact, yung lalaki po na ito, kapitbahay po namin. Tinanong po namin siya, ano yung pananaw mo about how to get up there? Para maging maayos ang iyong relasyon sa Diyos. And his answer was, well, honestly,
I look at myself as somewhat of a good person. Yun naman talaga ang traditional na sagot ng mga tao sa mundo eh. I look and see myself as a good person. So sabi ko, when you say somewhat, you're admitting hindi ka perfect, right? Oh, absolutely. No one is perfect. Good. Good. So nakakaisa to tayo dyan. Good. You're not perfect. I'm not perfect. So, kung tayo ay papasok ho doon at kailangan po natin ng perfect obedience, how do you and I get in? Yun ang problema eh. Sabi niya, yeah, you have a point, but I'm hoping, sabi niya, I'm hoping my good is good enough. So ngayon, nagbigay po kami ng dalawang halimbawa. Okay, ano mas mahirap? You're trying to do good, kaya lang, when you get there, yung pala, it's not enough. You're putting your chances on something with no guarantee. Yun ang blind faith. You're trusting in something with no guarantee. Ito, or how about this? There's someone who did it for you, and all you need to do is sincerely repent and trust in Him. Alin ang mas mahirap sa dalawa? I suppose ito yung mas mahirap. So what are you waiting for? Yeah, that's a good question. Pag-iisipan ko muna. Wala talaga natutunan. Pumasok dito, lumabas lang sa kabila. Kung talagang nauunawaan ng mga tao kung gaano siniseryoso ng Ama na sundin ang kanyang kalooban, we wouldn't be doing the things that we're doing. That's why we need Jesus. Now, before I conclude mga kapatid, one of the things na makikita po natin sa statement po na ito is that kailanmay hindi iniwan ng Ama si Jesus. Kasi nabanggit niya po kanina dito sa verse 29, lagi kong kasama ang nagsugo sa akin. Bakit? Bakit siya laging kasama ng Ama? Dahil sabi po ni Kristo, lagi ko kasi ginagawa yung nakalugod sa Kanya. Now, that's another statement to ponder on. Bakit tayo lagi kasama ng Ama? You think dahil you are 100% obedient? No. One disobedient is enough for God to leave you. Pero lagi kasama ng Diyos. Ang tanong bakit? Because you have a relationship with His Son. Kaya nasabi po ng Biblia, hindi kita iiwanan o pababayaan. Bakit sinabi ng Diyos yun? Dahil ikaw ay na kay Kristo Jesus. Kaya kapag tayo po ay nagbabahagi, hindi natin pwede sabihin po yun sa mga hindi mananampalataya. If I have a friend who is an unbeliever, I cannot tell my friend who is an unbeliever, God promises to never leave you nor forsake you. I can't tell him that. Why? Because he's not in Christ. Lahat ng pangako na hindi kita pababayaan o iiwanan, hindi po yun ibinigay sa mga hindi mananampalataya, kundi sa mga mananampalataya. Look at every verse that talks about, I will never leave you nor forsake you. Ang laging kausap ng Diyos doon ay mga mananampalataya, not yung mga unbelievers. But what we can tell unbelievers is this. If you give your life to Christ and trust in Him as your perfect righteousness, and you repent of your sins, God will never leave you on this side of life nor the next. Pero yung sabihin natin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit mo sinasabi yun? Hindi pa nga niya tinatanggap si Kristo, bakit mo sinasabi yun? You are giving Him a false hope, a false gospel. Hindi yun ang good news. The good news is, kung ikaw ay magsisisi, Jesus will never leave you nor forsake you in this life and in the next. Ano po ba mangyayari sa kabilang buhay? You will either be separated from God's goodness or you will be with God for all of eternity. Kaya the hope of the church, mga kapatid, ay nakasalalay sa pagsunod ng anak. At dahil sinunod ng anak ang lahat ng inutos ng infinite God. Because He says it is finished. My salvation is secure. Now, what have we come to learn this afternoon? Ang paghatol po ni Kristo ay hindi lang po niya
sariling desisyon. Kaya ho siya humahatol dahil yun ang gusto ng Ama. Pero dahil ang pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Ama ay hindi natatapos sa paghatol lang, kundi sa paghahayo, sa pagbibigay proteksyon sa ating mga kaluluwa, at lahat ng kanyang ginagawa ay nagbibigay po ng pleasure sa Diyos Ama. The question that must be asked this afternoon towards ourselves, if Christ did everything that is pleasing to the Father, bilang mga Kristiyano, sinisikap po ba natin to be pleasing in the sight of God? Now, hindi po natin tinatanong dito, have you been pleasing 100%? Because clearly, all of us fail. Ang tinatanong po dito is, sinisikap mo ba na maging pleasing ka sa harapan ng Ama? Now, there's two camps. May nagsasabi, oo naman. Pero kapag binigay mo rin utos, saka na lang. So, hindi tunay ang pagsisikap mo. Hindi totoo yung oo mo. At pananagutan mo pa yung oo mo sa Diyos. Dahil sinabi ni Kristo, ang oo mo ay kailangan maging oo. At ang hindi ay kailangan maging hindi. Ang mas humigit pa sa mga bagay nito ay kasamaan na. So kapag sinabi mo, oo naman, oo, nais ko mo maging pleasing in the sight of God, make sure na yung oo mo ay talagang oo. Dahil kung hindi, pananagutan mo yun sa Diyos. At lumalabas tayo sinungaling. At walang sinungaling na papasok sa kaharian ng Diyos. Pastor, meron po bang Kristiyano na sinungaling? Oo. Si Pedro nagsinungaling. Nung tinatanong siya, kilala mo ba si Kristo? Hindi. Hindi kasama ka ni Kristo? Hindi. Sinungaling. Si David, nagsinungaling din. Tinatago niya yung kanyang kasalanan with Bathsheba. Pinapalabas niya na nabuntis si Bathsheba sa kanyang sariling asawa dahil siya ay naglasing. Si Abraham, matuwid, pero nagsinungaling din. Hindi ko asawa yan. Hindi, kapatid ko lang. Hindi ko asawa yan. Iba yung nagsinungaling na nagsisi, iba yung patuloy na nagsisinungaling. Meron po ba sa atin na nagpapatuloy sa kasinungalingan? Maari, niyayaya ka, tara. Punta tayo sa gawain. May pupuntahan ako eh. Pero wala pala. Tara, bisitahin natin yung mga nanghihina sa pananampalataya. May appointment kasi ako eh. Or, inuudyokan ka ng banal na espiritu. Anak, maglaan ka ng oras sa akin. Panginoon, pagod ako eh, pero hindi ka naman talaga pagod. Ang pagsisinungaling, mga kapatid, ay hindi palalampasin ng Diyos. The only way na mapapatawad niya ang ating kasinungalingan ay kung tayo po ay lalapit na may pagsisisi sa liwanag ng Diyos. At yan ay walang iba kundi si Kristo. Pati na rin sa mga kapatiran. Mahal niyo po ba ang bawat isa? O nag-iiwasan ho tayo? O nag-iisip ka na mali sa bawat kapwa mo? Huwag tayo magsisinungaling. Dahil sabi po ni Juan, huwag mo sasabihin mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo magawang mahalin ang mga kapatiran na nakikita mo. Dahil kapag minahal mo ang Diyos ng tunay, mamahalin din mo ang mga kapatiran. Pero kapag hindi mo minahal ang mga kapatiran ng tunay, hindi ka talaga tunay na nagmamahal sa Diyos. At hindi mo rin pwede gamitin bilang dahilan, God knows my heart. Dahil ito yung sagot na ibibigay ng Diyos. Alam ko ang puso mo, marumi. Sino ang nakasiyasat ng ating maruming puso? Ako ang Panginoon, ang nakasiyasat ng bawat puso ng tao. At gagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanilang mga ginawa. As in Jeremiah. Kaya huwag tayo magsisinungaling, mga kapatid. Maging totoo po tayo sa Diyos. Kung tayo po ay naging makasalanan, kung tayo po ay nagkasala ho sa Kanya,
Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Huwag niyong itatago ang kasalanan mo. Sapagkat sinabi ni Haring David, if I accept iniquity in my heart, the Lord will not hear me. God will not hear us. If I entertain it, if I keep it in here, huwag tayo magsisinungaling. Because Jesus never lied. Everything that Jesus said, everything that Jesus taught, everything that Jesus spoke about concerning the Father was truth. And we need to practice the same thing. Kaya tulungan tayo nawa ng Diyos na maalis yung pagsisinungaling. Dahil kapag sinanay mo ang sarili mo sa pagsisinungaling, ibang bunga na ang dumalabas sa atin. Tatandaan po natin, ang Diyos Espiritu Santo ay hindi Diyos o Espiritu ng kasinungalingan. He is the Spirit of truth. So then, sino ang ama ng mga sinungaling? John 8:44, basahin po natin. Verse 44, total, nandito po tayo sa John 8. John 8:44, sino ang ama ng lahat ng sinungaling? John 8:44, ang diablo ang iyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling, dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. So, how do I become pleasing in the sight of God? Come to Christ. Paano ko may iwasan magsinungaling? Come to Christ. Jesus is our only hope. At kapag tayo po ay nakakabit kay Kristo, tutulungan niya po tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu to be pleasing in the sight of our God. We need Christ, mga kapatid. We need Christ. Christ is our only hope. As we pray.